Magandang araw po sa inyong lahat. Si Doc Ben po ito at ngayong araw ay pag-uusapan po natin yung tinatawag nating anemia. Yung anemia po ay mababa yung red blood cell mass. Pero ang particular na anemia na pag-uusapan natin ngayon ay yung anemia ng mga bata, mga babies especially. So marami pong causes ng anemia kung ba't bumababa yung RBCs o red blood cells ng isang baby or bata. Meron pong normal na anemia, normal I would say. Ito po yung tinatawag naming physiologic anemia. So, ang isang bata po talagang bumababa yung red blood cell mass nila. Usually, nangyayari po ito around 8 weeks to 12 weeks. Pagka-term baby po ito. Kapag ang baby naman ay pinanganak na premature or very premature, mas maaga po yung pagbaba ng kanilang red blood cell mass or anemia, nagkakaroon sila. At medyo mas matagal. So, ito po yung pangunahing rason sa mga premature babies. Meron po talaga silang tinatawag nating anemia of prematurity. Ang pangalawang rason po, or sasabihin na i-breakdown na lang po natin yung anemia natin. So, meron po tayong tinatawag na acute hemorrhage. Tapos, meron tayong chronic hemorrhage, matagal na pong nagdudugo. At meron po tayong mga anemia dahil sa infection, dahil sa genetic problems. Meron pong bone marrow problems at meron pong anemia dahil sa mga genetic problems naman po. So, bumababa po or nawawalan po ng dugo yung bata. Ito po yung mga acute blood loss, acute hemorrhage. Nangyayari po ito especially kapag may mga pinapanganak na baby. At unang-una po ay kapag napuputol po yung kanilang umbilical cord, masyadong malapit dun sa placenta. So, pwede pong cause ng acute blood loss sa baby yon. Maaari naman po na mawalan ng dugo yung baby kasi alam po natin na yung baby nakadikit dun sa placenta ng mami. So kapag ang nanay po nagkakaroon po ng tinatawag nating placental abruption, bali kapag naghiwalay po yung placenta dun sa uterus, nawawalan syempre ng connection yung bata dun sa source ng dugo. So ito po isang source rin ng acute blood loss or hemorrhage. Marami pa pong mga bagay na pwedeng mag-cause ng acute hemorrhage. Kaya pagka ang mga bata na ito ay pinapanganak, talagang makikita po natin na talagang masyado po silang pale. Maputla po yung mga baby na ito. At aside sa being maputla, marami pa po silang problem. Like, kailangan po talagang i-resuscitate yung mga babies na ganito. Meron naman po mga chronic hemorrhage na ang nangyayari ay doon pa po sa loob ng tiyan ng mami while being buntis. So yung mga bagay po na ganito, medyo nagkakaroon po ng compensation yung bata habang nasa loob ng nanay. Pero po yung mga ganitong klase ng chronic blood loss ay kailangan po nating investigate kapag pinanganak na yung baby dahil marami pong possible causes rin ng chronic blood loss. So maaari po yung bata medyo maputla pagka pinanganak, pero dahil compensated na sila sa loob ng womb ng mami, hindi po ganun kagrabe. Pero po, again, case-to-case basis po ito syempre. Kasi pagka ang baby pinanganak, talagang pagka ganun ng presentation, syempre talagang i-work up po talaga natin yan. So, meron po mga genetic problems naman na nagka-cause ng anemia. So, ito po yung mga problema sa bone marrow. Meron po mga chromosomal problems na nagko-cause rin talaga ng hindi magandang production ng red blood cell. So, pagka yung bone marrow po natin merong problema, ito po yung source ng red blood cells natin, ng mga babies, then hindi po sila nakakaproduce ng enough na red blood cells. At syempre, isipin natin kapag hindi sapat yung red blood cells, ay nagkakaroon po ng anemia ang baby. Meron din po tayo mga infection na po pwedeng mag-cause ng anemia. At ito po kailangan nating investigate even before po na lumabas ang baby. So, kailangan po nating gumawa. Yung mga mami po na buntis, ito po yung ginagawa sa ating prenatals. Kailangan po nating i-check dahil kapag nagre-regular follow-up po tayo, nakikita rin po talaga yung mga sintomas ng anemia. Like kapag nag-ultrasound yung buntis na mami, makikita po natin na medyo mabilis yung heart rate ng baby. At marami pa po silang tinitig ng mga parameters na mag-cause or magpa-prompt sa isang obstetrician na gumawa ng workup to check kung ano po yung mga causes ng anemia. So meron din po mga pagka pinapanganak yung baby, pagka niluluwal,
Meron po mga bukol sa ulo. So, usually, nagsususpecha po kami ng blood loss causing anemia kapag yung baby medyo may malalaking bukol sa ulo. So, meron po tayong tinatawag na cephalohematoma. Cephalohematoma po, bali yung dugo ay naiipon dun sa ilalim ng buto, ng scalp. So, binabantayan po natin ito dahil isa po itong possible cause ng anemia or blood loss. Yung isa pong bagay na nakakatakot ay yung tinatawag nating subgaleal hemorrhage or subgaleal hematoma. So, ito naman po, medyo napuputol or naapektuhan yung mga blood vessels sa ulo. Kaya naglilik po yung dugo. Hindi naglilik kung hindi talagang nagtatrack po siya. Nakikita nating lumalaki yung bukol. Nakakatakot po ito. So, kausapin po ninyo palagi ang inyong doktor. Ang anemia po ng bata, anemia ng prematurity, medyo hindi naman complicated pero marami po tayong mga kailangang workup dyan. At kapag yung isa pong baby ay nangangailangan ng intensive support, kung minsan po, kailangan po talaga natin magbigay hindi lang ng gamot, kung hindi baka mangailangan po ng extra na dugo yung baby para lang po masuportahan. Dahil alam naman po natin, or gusto kong sabihin sa inyo, ang dugo po ay nagkakarga ng maraming nutrients at hindi lang po nutrients sa katawan na kailangan sa paglaki ng isang bata, nagdadala rin po ito ng oxygen. So, yun lang po yung naiisip ko ngayon mga kaibigan. Yung workup po ng anemia, kailangan po natin kausapin ng ating doktor. At magtanong po tayo, wag po tayong mahihiya magtanong sa ating mga doktor dahil yan po talaga yung trabaho namin, sagutin at gawan po ng paraan na masolve po natin yung tinatawag nating anemia ng isang bata. Marami pa po akong kinulang na sagot dito dahil napakarami po mga factors kung bakit nagkakaroon ng anemia ang isang bata. Pero sa ngayon po, ito po ang ikukwento ko sa inyo. Hindi po ito medical advice. Gusto ko lang sabihin sa inyo, this is just for education and entertainment purposes po. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po ang inyong Dr. Doc Ben. Ingat po kayong lahat at magandang araw.